Ayan, pag gusto mo na sakit sa ulo, eto na kunin mo. Pintura ay makinis ang aircon, malamig ang pintura. Ice cold dual aircon. Hi everyone! Dahil sa dami ng issue ni Boy Libag, ay tila humina ang benta ng kanyang garanti sa abog na sasakyan. Sa video na ito ay panoorin natin ang mga binibenta ni Boy Libag na sa presyo pa lang ay mukhang may sira na. Panoorin natin ang video na ito. So yun, good morning nga pala sa inyong lahat. Bali, ayan nga pala ang bagong tattoo natin. Big shoutout nga pala sa ating idol na si Delio Mapanakit. Isang karangalan na ma-meet kita at matatuan mo ako dahil yan sa mga basher natin, ha. Ayan ang mga napapala ng nangingielam lagi. So ayan, tuloy lumabas ang baho mo. So ayan mga bossing ko, bali ito nga pala yung ating Honda Civic SR body. Makinis ang aircon, malamig ang pintura, good running condition. Ice cold aircon yan mga bossing ko, ha. Carbon Lodi. So baka may mga kursulada po sa inyo. Update lang tayo sa lahat ng mga available units natin dito sa ating garahe. So meron tayo dito mga boss na Ford Fiesta na 2011 model, manual transmission mga boss. Baka pwede na sa inyo yan. Pwede nyo na rin puntahan dito sa garahe yan. Tapos mga boss, meron tayo dito Mazda 3 na 2007 model mga boss. Ibigay na lang natin yan ng 165,000 negotiable pa upon viewing. Pwede nyo na puntahan dito sa garahe mga boss. Waste nyo lang po, Boy AC New Garage, General Trias, Cavite. At dito na po kayo dadalhin yan sa garahe. Tapos mga boss ko, ito nga pala yung Ford Escape natin mga boss ko na 2012 model, automatic transmission, registered, ice cold aircon. So pwede nyo na puntahan. Ibibigay ko na lang 220 negotiable. Puntahan mo na. Tapos mga bossing ko, ito nga pala yung ating Toyota Vios mga boss na G-Variant ready to Baguio Bicol yarn. Automatic transmission, napakatipid sa gasolina. Ayan o, pag gusto mo na sakit sa ulo, eto na kunin mo. Ayan o, Vios G. Ayan mga bossing ko, bali ito nga pala yung ating Honda Civic Bigote. Ito ay makinis ang pintura, ay makinis ang aircon, malamig ang pintura. Ay, malamig ang aircon, malamig ang pintura. Ayan na. So nakamags yan. Automatic transmission mga boss. Ito bibigay ko na lang ng napakamura. Total talagang matumal days ngayon at gawa ng June, ha. So tapos onti pa mga units natin, wala talaga tayong magawa dyan. Kahapon, yan, gusto ko lang ikwento sa inyo. Tinatuan nga pala tayo ni Delio Mapanakit, isa sa mga sikat na artist at isa sa mga pinakagwapo na nagtatato sa Philippines. Ayan, di ba? Ito mga bossing ko, Lancer CDM mga boss na 2007 model, automatic transmission, ice cold paint, makinis ang aircon. Ayan na. So, pwede nyo na puntahan, ha. Tapos ito mga boss, Toyota Revo, first owned, 82,000 odo only. Pwede nyo na puntahan dito sa garahe yan. Ay, meron pala tayo nakausap dyan, boss. Balikan mo na yung Toyota Revo na yan. Kasi alam mo bakit? Kasi putang ina, first owner, 82,000 odo, tapos nakatint pa yan. Ano? Tapos mga bossing ko, bali nandirito pa rin nga pala itong ating Honda Civic Bigote na automatic transmission registered, ice cold dual aircon. Dual aircon. Ayan mga bossing ko, tapos itong Honda CR-V Gen 1 mga boss, available na rin yan. Pwede nyo na puntahan dito sa garahe yan. Sa mga gusto mag-walk-in at sa mga gustong magpa-promote ng kanilang business, pwede si AC Garage dyan. Pag-usapan natin. Kasi humihina na yung buy and sell, di na ako makatulog. Tapos nahihirapan na ako kasi nga syempre sa mga bashing. Alam nyo naman, tao lang din ako, nasasaktan, may puso't, damdamin. Pasensya na po talaga sa inyo lahat. Patawarin nyo naman na po ako. At yan po ang mga sasakyan ni Boy Libag na mukhang hindi maibenta dahil sa dami ng kanyang issue.
Napansin ko ay ang presyo ng binibenta ni Boy Libag na tila katakataka. Halimbawa na lang ay yung Mazda 3 na 165,000 pesos. Magtataka ka kung bakit 165 lang binibenta ni Boy Libag ang sasakyan. Sa totoo po niyan ay overpriced na yung 165,000 na presyo ni Boy Libag. Ang possible niyan ay ang kuha lang ni Boy Libag dyan ay 60 to 70,000 pesos lang dahil may malalang sira na yun. Ngayon ay hindi ito ipapaayos ni Boy Libag at papagawan lang ng paraan sa kanyang mga siraniko. Kung hindi marunong tumingin ang makakabili ay isa siyang target ni Boy Libag. Kaya kung nasabi yan ay sa 165,000 pesos ay may tubo na si Boy Libag dyan. Ang tubo niya ay doble sa presyo ng sasakyan dahil papayag ba ang isang buy and sell na maliit lang ang kanyang tubo? Ngayon, bakit ayaw ipagawa ni Boy AC Buluwak ang sasakyan bago niya ibenta? Ito ay dahil liliit ang kanyang tubo. Ang tingin ko kasi dito kay Boy Libag ay isang gahaman. Mas iniisip kasi ni Boy Libag ang tubo na makukuha niya sa buyer kaysa ipagawa ang sasakyan pero maliit lang kita. Iniisip kasi ni Boy Libag na mas easy money kung hindi na siya magpoproblema ng sira ng sasakyan. Ito namang buyer nagtitiwala kay Boy Libag dahil sa dami ng followers ay hindi na nagdadala ng mekaniko. At nung dalhin ng buyer ang sasakyan sa mekaniko ay doon na tumambad ang dami ng sira ng sasakyan ni Boy Libag. Kung may dala ka namang mekaniko at sa huli mo na sinabi na mekaniko ang kasama mo, pagsasama ng ugali ni Boy Libag ang mekaniko. Dadarag-daragin at bubuyuin ni Boy Libag ang mekaniko para lahat ng mekaniko na pupunta sa kanya ay matatakot. Pero kapag sa una pa lang ay sinabi mo na kay Boy Libag na mekaniko ang kasama mo, magtatago at aalis na itong si Boy Libag at pupunta kung saan. Ito ay dahil sa magiging sobrang baba na ng value ng sasakyan dahil sa dami ng sira ng sasakyan na makikita ng mekaniko. Ganyan po ang diskarte ni Boy Libag upang makapang-scam ng tao at hindi ito mapapansin ng buyer. Ngayon, kung ibabalik mo lang may diferensyang sasakyan kay Boy Libag, ay sasabihin niya na nagkapermahan na sila ng as is where is. At ang isa pang panluloko ni Boy Libag ay papayag siyang ibalik ang sasakyan pero sa mababang presyo at ibibenta niya muna ito bago ibalik ang pera sa nakabili. Isa pa ay ang video na nakita nyo sa mga social media ni Boy Libag ay isa pala itong pain. Aakalain kasi ng mga bibili na legit itong si Boy Libag dahil sa dami ng bumili ng sasakyan sa kanya. Yun pala ay scripted pala ang mga buyer at ginagawa lang ito para magmukhang legit itong si Boy Libag na isang scammer. Hindi naman po masama maghanap buhay. Pero kung panluloko ng kapwa Pilipinong dahilan ng iyong pagyaman, ay wala ka ng pinagkaiba sa mga magnanakaw doon sa flood control scandal. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Door.